Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Nag-trending si Ziyan Lim hindi dahil sa horror movie na dinirect niya at sinulat nila ng filmmaker at nobyang si Iris Lee. Nag-trending si Ziyan Lim dahil sa kanyang kasuotan sa kanilang red carpet debut at the premiere night of Kumanthong. Nabigla at naging agaw eksena kasi ang OOTD ng kapuso actor-director na si Ziyan Lim sa red carpet premiere ng kanyang pelikulang Kumanthong na ginanap sa SM North Cinema 6 and 7 noong July 1st ng gabi. Suot ni Ziyan ang isang leather jacket paired with a black skirt. At kitang-kita na caring-carry niya ang kanyang pasabog na outfit. Proud na proud si Ziyan sa kanyang ensemble at tila wala siyang pakialam sa mga sasabihin ng iba at lalong-lalo na sa kanyang mga bashers. Nang usisain at tanungin si Ziyan kung ano ang ipinaglalaban ng kanyang outfit, simple lang ang naging sagot ni Ziyan. I just wanna show a little bit different, sagot ni Ziyan. Ang kanyang outfit ay walang malalim na kahulugan, kundi isang paraan lang para magpakita ng bago sa mga tao at sa kanyang mga fans. Dahil sa sagot ni Lim, maraming reaksyon ang natanggap ni Ziyan mula sa mga netizens. Hindi po ako basher at hindi rin ako expert sa fashion, pero ang pangit talaga, real talk. Nakakita na ako ng suot niyan, si Vong at isa sa SB19, si Pablo. Maganda naman tignan at galing nilang dalhin. Ito Diyos ko, di bagay pati galaw niya, parang alam niya na di bagay sa kanya. Kung kailan naman premiere night, tsaka pa nagpatuloy si Ziyan. Fashion yan like other countries. Men wear skirts in Myanmar, Burma, UK, and Egypt. Until now, manly pa rin ang dating kapag nakaskirt. Trying hard fashionista, but sa ibang lalaki, nababagay ang palda na yan, dahil yata sa leather jacket kaya di bumagay. Mapapa-thank you ka na lang talaga Lord dahil nawala na ito sa buhay ni Kim. Nagmukhang 50 years old na talaga siya. Iba talaga ang alagang Kim Chu. Mapapabata ka talaga like Paulo, fresh na fresh pagkasama si Kimi. Vong Navarro nagsuot na ng ganyan sa Showtime, pero andun pa rin ang masculinity. Walang bahid ang datingan, unlike dito kay Ziyan Lim. I know naman na fashion yan, pero hindi po bumagay. Para kunyari pa P-pop. Hindi ako bitter para i-bash siya. Napapansin ko lang kaibahan ng noon sa ngayon. Malinis siya noong sila pa ni Kay. Ngayon naman hindi mo maintindihan kung anong nangyari sa kanya. Stress o ano? Hala! Anyari sa fashion niya? Pangpasyon naman, wala na siya lahat pati promotion niya. Invite mo si Kim sa stage, tsak lahat andyan sinisigaw Kim Pao. Kasama ni Ziyan ang kanyang girlfriend na si Iris Lee, co-writer niya sa Kumanthong. At ang iba pang cast members ng pelikula habang naglalakad sila sa red carpet. Habang holding hands naman sina Ziyan at Iris Lee na tila nahihiya pa si Iris sa ginagawa ni Lim habang naglalakad sila. Pansin na pansin din ang sobrang pag-asikaso ni Ziyan kay Iris bago magsimula ang premiere night hanggang sa matapos ang programa, kaya naman nagkakaisa ang mga tao sa pagsasabing mukhang super naka-move on nga talaga ang aktor sa breakup nila ni Kim Chu. Pinangalandakan na rin ni Ziyan si Iris at nag-post ng appreciation para sa kasintahan. To this talented, overly passionate human being, to more films with you, Iris. Samantala, naging busy naman ang Kim Pao sa kanilang pagbabalik Pinas para sa kanya-kanya nilang mga trabaho. Si Kim ay pumasok agad sa Showtime at si Paulo ay nagpunta ng Rojas para sa kanyang show doon. Nagpakilig si Paulo Abelino sa mga Kim Pao fans sa Rojas at makikitang punong-puno ng mga tagahanga nila ni Kim ang lokasyon kung saan ginanap ang show niya sa Rojas. Tinangkilik na talaga ng mga tagapanood ang tandem ng dalawa dahil bukod sa magaling talaga ang Kim Pao sa aktingan, ay iba din talaga ang chemistry na nabuo nila, hindi lang sila kundi ang lahat ng team ng Linlang. At what's wrong with Secretary Kim? Ayon nga kay Kim Chu, na nakabuo sila ng pamilya sa kanilang set. Hindi lang mga katrabaho kundi isang pamilya na magkakasundo lahat. Kaya naman naging maganda talaga ang outcome ng samahan ng buong team ng Kim Pao. Hindi naman nga maiwasan na hindi maikumpara ng mga netizens ang dating Kim Si at Kim Pao ngayon. Walang-wala daw sa fans ng Kim Si sa fans ng Kim Pao dahil sobrang sikat at ganda talaga ng samahan nila, although hindi man palatawa si Paulo dahil yun ang personality niya. Ngunit tanging si Kim Chu lang ang nakakagawang patawanin at pangitiin si Paulo.
Kaya marami ang kinikilig sa tuwing nagkukulitan ng Kim-Pao, lalong-lalo na sa mga behind-the-scene photos ng dalawa at off-cam bonding ng dalawa. Marami din ang nagmamanifest na sana ay maging sila in real life, pero kung hindi man ay susuportahan pa rin daw nila ang Kim-Pao.